Panasonic. I-review ko lang tong Panasonic na to. Binili namin siya siguro almost a month. 1 month na. 2 months. Konti lang yung nalalagay na damit dito. Yung sinasabing 7 kilo. Hindi talagang 7 kilo yung kaya niya. Kasi pagka 7 kilo na, para siyang nabibigatan na, nahihirapan na umikot. Kasi mga siguro hanggang 5, yun lang yung kaya niya. Hindi mo isasagad. Yung connector niya, hindi ko alam kung kasi siguro sa sobrang pagpihit naputol yung parang goma niya. Pero dapat hindi matatanggal yung parang stopper, stopper, yung sa tubig, yung pag-flow ng tubig. Matanggal, napunta dito, hindi ko alam kung napunta dito o hindi ko siya na kung ganyan na ba talaga siya. Para nakokontrol niya yung labas ng tubig, hindi yung agos ng agos. Higpit natin maigi, higpitan niya. So siya sa CR, madumi, walang time, working mama. Ito, dapat hindi matatanggal yung itim na yun, tsaka itong parang guhit na yan. Yan yung nagkocontrol sa tubig pag go na yung washing. Dati na hiwagaan ako paano niya napapatigil yung tubig habang ginagamit. Ito pala yung niya. Sense niya. Masikip yung CR namin, madumi, pasensya na. I-relate ko lang to. Ito yung libre na hose sa Panasonic. Maiksi siya. Sobrang iksi. Hindi siya abot doon sa dapat yung faucet malapit lang. Iya, ayun na. Huwag kang ganyan. Nairita ka na naman. Tigilan mo na yung TV. Yung anak ko na yun, pinagbabawalan ng screen time. Bawal kasi sa kanya. Meron siyang intellectual disability. Opo, wait lang. Ayan, ikakabit mo maigi itong... Teka, kakabit ko muna. Tapos, i-open mo lang siya. Diba? Hanggat hindi pa bukas ata itong washing, hindi magugutong tubig. Nasa system niya kung kailan magugo. Yung washing mismo yung masasabi kung kailan siya lalabas or titigil. Pasensya na sa anak ko pag nasasobrahan siya sa screen time. Kaya nga pinagbabawalan siya gadget, gumamit ng gadget or masobrahan sa screen kasi naiirita siya. Gagamitin na natin siya. Ito yung mga icon niya. Wash, rinse, spin. Tapos yung liter ng tubig. Kung ilang minutes. Yung normal, delicate, baby care, fragrance. Ito hindi ko doon nagagamit. Yung delicate, baby care, fragrance, blanket, soap. Yan, mga yan, hindi ko to nagagamit. Ito lang lagi yung nagagamit ko, yung wash, rinse, spin. Tapos, ginagawa ko masyado itong madaming 52 liter na to. Ginagawa kong 42 na lang. Yes po. Tapos, nina-normal ko lang siya. Tapos din ini-start. Tension na mismo yung tatapos sa labahan. Pero pag hindi ako happy sa wash niya, ang ginagawa, lalo na sa mga puting damit, ang ginagawa ko, ginagamit ko yung luma kong sorry, hindi makita. Kaya mag-focus. Kinukuha ng liwanag yung ayan. Makikita nyo ba? Yung manual. Ayan. OM. Masyado maglalag.
Ito ginagamit ko yung manual na na washing. Parang sobrang liwanag. Ito nga. Ayan. Sa pansin nyo, nakatali na siya screw. Kasi almost year na talaga siya. 2017 ko pa siyang nabili. Ngayon, 2024 na. Ito lang naman yung nagretiro sa kanya. Okay pa naman yung makina. Nasira lang yung pihitan. Ito yung sa washing. Pero itong sa hindi naman. Ito natatanggal. Ito yung naging problema niya noong una. Hindi ko siya na-wash na lost thread. Ito yung hawakan niya siguro kakapilit. Ganyan. Ako ng mga damit. Overnight. Bago ko siya sinalang dito para lumambot yung dumi. Tapos nalagay ko siya ulit ng sabon. Ayan, pinudot ko yung power on. Tapos yun nga, iwawash ko siya, dito ko na siya lalaban. Lagi kasi dito nilalaban yung mga white namin. Diyan ko lagi nilalaban yung mga mabibigat. Kasi nakakalinis talaga siya. Like dito na yung ikot niya is ganun-ganun lang. Hihina. Pero dahil busy tayong tao, bababad na lang natin. Saka natin iwawash. Then, 52 yan. Nakaset na siya as 52. Pero dahil madami nga siya, hindi ko alam kung ilang kilo to. Ito, try ko kung gagana. Naka-normal lang din siya. Number 1. Ayun o. Naka-1 siya. Normal lang. So, naka-wash, rinse, spin. Naka-52 liter siya. Naka-number 1. Normal. Tapos, start ko na siya. Kasi nyo, diba, yung ikat niya, nagkaano na siya ng tubig. Babalikan ko yan mamaya pagka nagwawash na kasi medyo matagal. May na kasing tubig sa amin. Hindi ganun kalakas. Kaya sinadya ko talaga na may na lang yung bukas ng tubig kasi nga, yun nga, yung bill namin talagang lumalaki pagka nilakas, tinodo ko. Dapat ano lang, sakto lang. Madalas kasi naiiwanan na nakabukas yung gripo. Tapos mga bata naglalaro. Kaya talagang sinadya akong mahina lang siya. Kasi nakakalimutan ko din. Kasi nga may ginagawa ako. Nag-iigib akong tubig. Napapabayaan. So yun. Yun lang. Mamaya. Babalikan ko kayo mamaya. Pagka nagwa-washing na siya. Kayo, anong gamit nyo? Mas maganda ba yung ganito or yung ibang brand? Kasi matipid siya sa kuryente. Mula nung binili namin tong washing na to, ang dating bill namin bago pa to dumating yung washing at saka yung yung bago pa to dumating, nasa ano siya, dati yung konsumo lang namin sa kuryente, nag-start kami sa 200 lang. Ang gamit namin yung ilaw, yung TV, saka yung rep na Condura. Sister company sila ng Condura tsaka Panasonic eh. Yun lang yung gamit namin tsaka tong washing ito. Naglalaro lang sa 200, 300 nagkaroon kami ng washing. 200 nung wala yung automatic. 300 nung nagkaroon na kami nito. Hindi siya lumalagpas ng 400. Tapos magmula nung bumili ako ng e-bike, ay ng computer, bumili ako ng computer, naging 700 na yung bill namin. 700 plus, something. Nung bumili naman ako ng e-bike, naging 800 na.
plus, 800 plus. Bumili ako nito. Ganun din, wala pa siya sa 900. Actually, sobrang tipid nitong washing na to. Talagang, napahanga niya ako kasi. Bukod sa napaisi niya yung gawain ko, hindi siya ganun katakaw sa tubig. Hindi siya ganun katakaw sa tubig, sa kuryente. Matipid, sobrang tipid. Yun nga lang, problema ko, hindi siya ganun kalinis. Binenta ko yung manual na dryer ko. Kasi nga dahil bumili ako nito. Dapat ibebenta ko rin to. Naisip ko, huwag na lang ibenta kasi mas malinis siya maglaba compare dito. So, ito, minsan nagagamit ko yung rinse tsaka yung spin lang. Yun, mag-antay na ako hanggang sa matapos. Paglabas nito, yun, sasampay mo na lang. Let's see. Yun lang. Mamaya babalikan ko kaya pag naglalaban siya. Ikot yun. Parang din nakakalinis. Ganito lang. Masyadong maraming lagay siya. Napapat ko naman yan. Tapos na siyang maglaba. So, rinse na siya. Ilang minutes na, 28 minutes na lang. Pag umabot ko na ng 15 minutes, saka ako maglalagay ng popcorn. Yung huling banlaw niya na yun. Kaya niya siya magbanlaw. Spin muna niya. Patuyuin niya muna bago lagyan ng tubig. Naantay ko siyang mag 15 minutes. Huling banlaw niya na yun. Kasi dati nung lagay ako dito agad-agad ng popcorn, nung nagsisimula pa lang itong mag-washing, nilagay ko na agad eh. Parang wala siyang amoy, hindi siya nangangamoy down. Nagpaturo ako sa mga katrabaho ko na meron din automatic. Ang sekreto nga, yung huling banlaw, yung mga 15 minutes na lang, saka mo ilalagay yung popcorn mo para talagang ma-absorb niya yung popcorn. Ito nga pala yung listahan ng bibilin ko. Diba? Day off ng nanay nyo pero ang daming gagawin. At yan, bibilin ko. Hindi ko na isasama yung anak ko kasi medyo madilim, makulimlim. Ako na lang. Tumigil siya kasi diba, hindi siya talaga automatic na 1 hour. Tumitigil kasi siya. Pero tumitigil din yung minutes niya. Tignan natin kung talagang tumitigil yung minutes niya. 26 minutes. Nalalagay niya siya ng tubig. Pero pa lang siya andar. Ayan. Hindi rin siya ulit. Bibling ko rinse kasi mag-rinse na siya. So, ang remaining minutes remaining hour niya is nasa, ayun, focus 26 minutes to 26 yan. Ayan, 26 minutes na lang. Ayun natin yung pag nag 15 minutes ako na ilalagay yung popcorn. Kung nagustuhan niyo po yung video ko, please do like, share, and subscribe na rin po sa aking channel. See you on my next video. Bye! Babu!